Napakainam at napakasarap na magpuri sa Diyos. Subalit merong malaking sagabal sa pasasalamat, sa kasiyahan at sa kapayapaan ng tao, at ito ay ang pag-aalala. Worry robs us of happiness, of peace and energy, and worry can stand between us and our great God to the point that we get blinded by worry that we can forget to praise God. Ang ating ngayong pag-aaral, two types of worries. Dalawang uri ng malaking pag-aalala ng tao na nagpapabigat ng buhay. Ama naming Diyos, salamat sapagkat kayo'y Diyos na pwedeng lapitan, hingan, kausapin at pakiusapan. Salamat sa iyong pagliligtas sa amin, paglilinis, pagbibigay ng mga kailangan. Humihiling kami ngayon, Panginoon, ng malinaw na pag-iisip. Nahipuin niyo ang aming buong espiritu. Enlighten us, O God, so that we may go home blessed by your word, empowered, strengthened. At ang dalangin namin, Panginoon, yung katotohanan nyo, magpalaya sa amin at patuloy pang magpalaya kung kami nakaranas na ng mga pagpapalaya nyo. Mangusap po kayong may kapangyarihan. We ask, Lord, for a very simple message that comes from your heart into our spirit. May you be our speaker. Lead us, protect us from falsehood, protect us from all disturbances from the evil men and evil spirits, Lord, that make war with your peace. And we pray that you will prevail, that you will heal us, strengthen us, and glorify yourself. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray with confidence, we pray with thanksgiving. There could be two types of worries. Maraming ibang classification, but for now we'll take a look at two types of worries, and one is the basic worries. Yung talagang mga fundamental worries, yun na yung pinaka-minimum. And usually it's about physical survival. Ano mga inaalala nyo? Pera, kalusugan, kaligtasan, being safe and staying safe. All of this has something to do with physical survival. At ito ay tinalakay ng Panginoon, gumamit siya ng dalawang halimbawa na siyang kumakatawan sa lahat ng uri ng ganitong worry for physical survival. Matthew 6:25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Nakita po natin dito na ang tinalaki ng Panginoon ay ang pangangailangan ng tao ng pagkain, inumin at isusuot sa kanyang katawan. At ang kanyang payo sa Matthew 6:31-33, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all of these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Hindi naman bago sa tenga ng marami sa atin ang mga katuruan na ito, pero dapat magkaroon tayo ng mga bagong, mga babauning lakas galing dito sa hindi nagbabagong salita. Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Bakit lagi mong iisipin ko anong kakainin mo? Meron ba? May inumin ka ba? May daramtin ka ba? Alam naman ng Diyos na kailangan mo yun eh. At kung alam niya, hindi siyempre meron siyang gagawing paraan. Sabi niya, ang pagsikapan mo na pagtuunan ng pansin, yung pagharian ka ng Diyos. At ang lahat ng yan na iniisip mo, madadagdag na lang sa'yo. So the answer to this worry is God as provider. The answer is man as a beloved child of God. Ipinaalala ng Panginoon, yung mga ibon, yung mga damo, yung mga bagay sa kalikasan, pinapakain ng Diyos, dinaramitan, pinapaganda, ikaw pa kaya anak ka. Pag naaalala natin yon, yung ganong katotohanan, lumalakas ang ating loob. Sa katunayan, kaya lang tayo pinanghihinaan ng loob, lumalabo sa ating pangunawa at gunita yung kahulugan na tayo ay anak ng Diyos. Matthew 6:26, look at the birds of the air. Patuloy ng Panginoong Jesus. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Kaya sabi, kung gusto mo talagang luminga-linga, tingnan mo mga ibon.
Hindi naman talaga sila nag-aalala, hindi nila iniisip yung mga iniisip mo. Pero pareho rin kayo na nabubuhay at pagtakdang panahon, babawian din ang buhay. Pareho lang, ikaw nag-aalala, nababawasan ang iyong kasiyahan sa buhay. Matthew 6:28-30. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? Napakasimple po na argumento na ibinigay ng Panginoon dito. Kung ang mga ibon, pinapakain ng Diyos, ikaw pa kaya na anak niya, ang limutin niya. At kung yung mga damo na sasandali ang buhay, ikaw nga nabubuhay ng 50, 60, 70, 90, 95, 100 years, yung damo ilang araw lang yan. At may mga damo pa nga po na 24 hours lang yung buhay eh. Pero sabi, yun, kahit sasandali dito sa mundo, dinaramitan ng Diyos ang magagandang kulay, magagandang texture at hugis, ikaw pa kaya na anak ng Diyos. Kaya sa napakaliit naman ang iyong pananalig, napakaliit naman ng iyong lugar para sa paniniwala sa Diyos. So here, the deep answer to this worry is faith. Trust in God. Worry robs us of all of the peace. The greater the worry, it means the less trust we have. The more trust and faith, the less the worry. Ito pong pagtitiwala sa Diyos at pag-aalala ay merong inversely proportionate relationship. Habang lumalaki yung isa, lumiliit naman yung kabila. So pag lumalaki ang pananalig, lumiliit ang pag-aalala. Kung pinapalaki ang pag-aalala, lumiliit o kaya lumiit na talaga pala ang pananalig. Kaya ang dalangin ng mga apostles sa Lord, increase our faith. Hindi naman nila sinabing increase our money, increase our income, increase our goods, increase what we store up for ourselves. Sabi nila, increase our faith. Kasi hindi naman doon sa pagdami ng pera, sa pagdami ng pagkain, ang nakaimbak, nakatago, nakasalalay yung kapayapaan, peace of mind, at kaligayahan ng tao. Subukan nyo magtanong sa mga taong napakarami ng naipon at napakarami ng kinikita, kung talagang mas maligaya sila sa inyo. Kasabi, increase our faith. Doon niya nakasalalay. Hindi sa pagdami ng mga bagay, hindi sa pagdami ng mga tao sa paligid, hindi sa pagdami ng ating iniimpok na nandun ang kapayapaan, kundi sa lumalalim, lumalago, tumataas na pananalig. Ngayon, yun yung simple and basic worries. Meron naman, pagka ang tao ay nakakalampas na nakakaangat na sa sobrang kahirapan, meron pa siyang laging naiisip na mga iba. And this is what we might call complex worries. Hindi na simple. Hindi na nag-iisip ng kakainin kasi meron na. Hindi na nag-iisip ng kapayapaan kasi payapa naman. Halimbawa at walang gera. Hindi na nag-iisip ng basic survival kasi secure naman. But they have complex worries. These are about meanings and sophistication. Mga sinasabi nila may hierarchy of needs. Beyond basic needs, man longs for higher needs of life. Ano-ano yung mga yan? Reason. Bakit nag-aaral pa, nagbabasa pa? Kasi humahanap ng mga kadahilanan at connection ng buhay ng mga bakit and because. Kaya yung mga iba na alam mo nang wala ng ambisyon na maghanap ng reason, hindi mo na mapagbasa ni ticket ng bus kung nakatapos ng magkolehiyo. Ay, tapos na ako, ayoko na mag-aral, mahirap yan. Nosebleed. Yung word na nosebleed, ang hilig sabihin ng mga ayaw matuto. Binabalingoy-ngoy naman ako sa hirap niyan. Yun lang, binalingoy-ngoy ka na. Napakaliit naman ng iyong inilagay na goal para sa iyong buhay. So yung mga magkakaroon pa ng complex worries, they look for a reason. Kaya nag-aaral sila ng mga philosophy, ng religion. Nagpapakadalubhasa sila o nahihilig sila makipag-usap sa mga itinuturing nilang marurunong. They look for beauty. Kaya alam mo kung ang tao umaasenso na mula sa pagiging very basic, naghahanap na siya ng beauty. Hindi na lang sapat na may kwarto, kailangan maganda ang ayos.
Hindi na lang sapat na manamit, kailangan may polar coordinate. Hindi na lang sapat na may pagkain, kailangan masarap. At hindi na lang pwedeng masarap lang, kailangan maganda yung presentation. You see na umaasenso yung isip ng tao. Naghahanap na siya ng harmony. So hindi na lang basta may tugtog, dapat may harmony. Dapat hindi lang basta may asawa, dapat may harmony yung relationship. And people begin to look for logic and sense. The whys and the wherefores. This signals a transcendence from the primitive to the sophisticated. What you might even call a born-again experience, not in the usual meaning that we attach the word to, kundi yung from basic, you are born again to become more complex, you are born again to become more and more complex, and you become sophisticated. At kung minsan yan ang hindi naiintindihan ng mga taong hindi umasenso ni kapraso sa buhay. Hindi nila maintindihan ng kanilang kapatid, kamag-anak, pinsan, kaibigan, kababayan na umasenso ang isip. Hindi na nila kamukhang mag-isip. Umasenso ang taste, hindi na nila katulad maghain ng tuyo. Hindi na lang basta hinahagis yung kamatis doon sa mesa, hinihiwa-hiwa pa na may shape. Ang arte-arte naman ito, ganoon din yung kamatis. No? So kita mong, teka, may naiba sa kanya at sa iyo merong hindi naiba. Kaya magkaiba ang pananaw nyo dyan. That's why poverty is a major enemy of people who will have self-realization. Because poverty ties you down to the basic issues of life. Wala ka ng panahon para sa complex. Ano mga reason, whys, and wherefores kung wala ka makain mamaya? Anong harmony? Anong beauty? No? Survival lang ang gusto mo sa buhay. Kaya ang taong espiritual ay sinisikap niyang paangatin ang kanyang buhay para hindi siya matali doon na lang sa mga payak at simpleng bagay na hindi bagay sa tao. Kumbaga, pang pagong o simple lang siya, pagong naman siya eh. O anay siya, pero hindi naman gano'n kasimple yung anay. May mga royalty pa nga sila, may mga reyna sila, at may mga sundalo, yung mga langgam. So yung mga tao, higit dapat doon ang nararating. At nagiging malaking sagabal nga dyan, poverty or laziness. Ganyan ang ginawa ni Solomon. Palibas at si Solomon ay hindi naman mahirap, mayaman nga siya. Palibas at marami namang household chores na pwede niyang i-delegate, hindi naman siya naglalaba, nagluluto. Marami siyang natirang oras para asikasuhin yung mas mga pinong bagay sa buhay. Tulad ng pag-iisip,